This week, magkaluwag-luwag lang ako yung mga nag-post na ako'y na-hospital, na ako'y nagkasakit, di ba? I'm going to file cyber libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi lang sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone, get well, ano nangyari sa'yo, ano sakit mo? So it's really a foul, no? Pero ang isang nakita ko, unang-una nag-post nun si Jason sa. So I really would like to bring them to court kasi dito naman sa Bagong Pilipinas, yan ang tama eh. Kung meron tayong nakitang mali, ang redress ay nasa korte. So I'm going to file cases against them at saka yung mga kumakabatikos ay talagang akala mo silang nakakaalam ng lahat. So ito lang challenge kasi dyan, kung talagang tama sila at matapang sila, isulat nila, pirmahan nila at i-file nila sa korte. Para kinaumagahan kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, eh hindi nila pwedeng sabihin na joke only. Daw katotohanan na detain. Kailan ba umamin kayo mga putang mga buwaka ng inan nyo? Kailan kayo umamin? Eh eto nga yung pagiging addict ni Marcos, ayaw magpa-hair follicle. Kailan kayo aamin? Oh, tas kaso, hindi kasuhan nyo. Dagdagan nyo pa yung kaso ko. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling mangsindak sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, putang ina nyo, hindi ako magpapasindak sa mga adik na katulad ninyo. Nakatwitness ang taong bayan sa panggigipit nyo sa akin, sa mga vloggers dyan, imbis na asikasuhin nyo ang problema ng bayan, krimen, yung namatay dyan na foreigners sa Boracay, na sa akin yung picture, di ko lang pwede ipakita, na nabukaka, ginurgor ng mga adik dyan, kung sino man yung naggugurgor sa kanya, yan ang asikasuhin ninyo. Peace and order sa Pilipinas, wala na. Tapos vlogger at si Maharlika, kailan nagsabi yung totoo yung gobyerno nyo? Pakita natin ulito. Oh, ito. Kailan nyo to? July nyo pa to sinabi, nakakasuhan nyo ako mga hindot kayo Nakita nyo yan? Basahin ko lang uli, mga kababayan. O, bago ito, ituloy ko lang muna yung thought ko doon sa yung sinabi kong babasahin ko uli yung ano muna. Basahin ko muna uli yung informante, yung sinabi sa atin ng informante. Dahil exactly ito yung sinabi ko. Excuse me. Alright. Ano ang sabi sa akin ng informante? Alright. Asan na yung message niya? Lisa Tanas. Okay? Wait a minute. Ang sabi niya, kaya ang sabi ko nga na allegedly na-hold si Lisa Tanas dahil kinu-question in relation doon sa pagkamatay nung kanilang isang kasama sa entourage. Hindi ko sinabi na si Lisa Tanas ang gumurgor. Mga ulol. Dahil ayon sa ating puting ahas, na di umano, allegedly, I use that word kasi wala pang coroner's report, na yung biktima ay nagurgor dahil na overdose sa D. Diba? Kaya sabi ko, mag-update ako kanina, nag-update ako kung meron ng coroner's report. Yan ang sinabi ko. Hindi ko sinabi, mga palangga, sigurado ako na si Lisa Tanas ang nagsalaksak ng pulburon sa bunganga nitong biktima na ito. Did I say that? Huwag niyo akong tinatakot-takot. Tayo pa ba natatakot after all sa ginagawa sa atin? Sa ginagawa sa ating lahat. Di ba? Kasi mga palangga, kaka-check ko lang nung coroner's report. Wala pa. Dali ang coroner's report, wait a minute. Ito. Kasi-check lang natin. Pakita ko lang sa inyo, no? Or here we go. Ito, inaabangan ko actually. Ayan yung coroner's report. Ayan dito sa medical examiner. Para babasahin ko lang. Ano ang sabi dito? For more case information, sabi niya dito, ang status right now is still pending. Okay? Deferred o iniimbestigahan pa. Pending additional investigation. Iniimbestigahan pa kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nung kasama ni Lisa Tanas sa entourage niya. Diba, meron niyang nag-message sa akin na pinost ko na palangga, yung namatay daw ay first time na tumira ng pulburon. According to that, Kaya nga may nag-message naman sa akin, nakakilala at kakilala mismo nitong itong biktima. Sabi niya, actually, hindi first time yan palangga. User daw talaga yan. Yun ang sabi sa akin.
Kaya nga, sabi ko sa inyo, aantayin natin ang report ng coroners o medical examiner kung ano ang cause of death. Although, doon sa website, ay mukhang na-release na yung bangkay ng tao. Mukhang na-release na. Pero mga kababayan, kasi usually, kapag iniimbestigayan, kukuha lang yan sila ng mga samples. Urine, yung mga, let's say nga, napag-usapan natin ni Attorney Glenn, yung kung ano may mga fiber o kung anong, mga substance na makikita sa buong sangkatauhan, magsimula sa sapatos, sa brief, sa lahat-lahat, sa buhok, di ba? Chine-check yan at talagang inimbestiga yan, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kumakalap sila ng mga ebidensya kung ito nga ba siya ay tumira, pinatira, sinaksakan, forcibly, katulad ng ginagawa nilang pag-force kay Pangulong Duterte na paglipad sa The Hague. Tinitignan lahat ito mga kababayan ng coroner dito sa Los Angeles kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lahat ng medical angle kung ano ang merong baka mamaya nabagok lang yung julo niya or whatsoever. 'Di ba? Pinag-usapan din natin yung toxicology, kung ano yung mga substance. May alak ba? Ano ba siya? Not only illegal na pulburon o illegal na D. 'Di ba? Anong substance? Baka mamaya pinalunok ng Clorox, Sonrox, pinainom ng ihi, pinainom, yung mga ganong angle. Ano yung cause ng kanyang pagkaligwak? Kasi inalam natin dito sa website, okay, ng yung mga coroners, medical examiner, na ang process pala niyan, ang timeline pala niyan, kapag may mga kaduda-dudang pagkasawi ng isang tao, ang ginagawa niyan, ino-autopsy, di ba? 1 to 2 days. Ngayon, ang medical examiner o yung coroner, mga palangga, tinitignan ngayon, yun nga sinasabi natin, yung toxicology test, at kung mayroong sinapak ba siya, may mga trauma ba, at kung ano-ano pa, tinusuka. Those are basic or yung format, yung normal procedure na ginagawa ng mga nag-autopsy. Ito yung mga tinatawag natin coroner. Pero sa Pilipinas kasi, hindi yan na ipapractice halos sa atin dahil nababayaran lahat. Tinitignan ko ano yung blood, niya, may alcohol content, di ba? Lahat nga, urine sample, yung mga skin test na tinatawag, para ma-detect kung baka sabi ko nga, baka pina-ingest ng tubig, pina-ingest ng kung ano man na mga chemical. At napag-alaman natin, kaya pala ang tagal-tagal kung, hanggang ngayon, nangyari kasi yun, na-tsugi siya nung Saturday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday pa lang, so 4 days. So ayon dito sa coroner's website na 4 to 12 weeks pa pala yan, usually 4 to 12 weeks malalaman kung ano ba talaga yung toxicology test na tinatawag or testing, kung ano yung mga mga illegal o kung meron man ang makikita sa bloodstream niya o sa urine niya or sa buong katawan niya. Then kapag medyo komplikado, ang sabi dito, pwedeng umabot sa, ayan, yung final report daw ay 6 to 12 weeks or more. Ngayon, mga palangga, yung coroners ay ipa-finalize niya na yung cause of death nitong taong ito. Ngayon, ang question ko, ang sabi pa dito, pero hindi didetain yung katawan ng namatay. Kasi sabi dito, in most cases, the body is released to the family within a few days after the autopsy. Usually 24 to 72 days. Kasi syempre, kailangan mag-mourn ng pamilya, di ba? At since nakuha na yung mga sample na yan, doon, sa laboratory na lang sila magkakatalo. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, the final toxicology results do not need to be completed before releasing the body. Sabi dito, if the death is under investigation, katulad ng kung may homicide or foul play na kaduda-duda, then authorities may delay the release under further examination. Kaya nga dito, mga kababalangga, nung tinignan natin sa website, may nakalagay dito, okay, basahin natin, may nakalagay dito pending, di ba? Deferred, pending additional investigation. Additional. So kung this is just my opinion.
kung namatay siya ng natural death, bakit hanggang ngayon? Di ba pag namatay ka na inatake ka sa puso, right away malalaman yun eh. Pero bakit meron ditong additional investigation? Yun lang naman yung tanong natin. So ngayon, hindi ko sinabi na si Lisa ang gumorgor dito. Pero ang sinasabi ko, na yung mga taong nakapaligid sa kanya, bago siya namatay, after siya namatay, kasi sa hotel naman siya namatay eh. Oh, makikita naman sa CCTV, siya kasabi ko nga, I hope na ang mga coroners, ang mga medical dito, mahirap kasi ang nababayaran dito sa Amerika kasi takot yung mga yan matanggal ng lisensya. And I hope walang magkaroon ng ganong bribery. Dahil si Lisa Tanas, magaling sa bribery yan. Magaling yan sa bribe, mag-bribe ng tao. Kaya wag nyo akong sinisindak-sindak. Dahil sinindak nyo na ako eh, Jutang Generis, naalala nyo yon mga palangga? Nung nilabas ko ang pulboronic video ni Marcos Jr., hindi nga NBI, PNP, AFP, DND, Malacanang, lahat kayo mga inayupa kayo, sinindak nyo ako. Asan yung kaso ninyo? Tungkol sa pulbo na we're talking about ang pag-addict ni Marcos Jr. At hinahamon ko kayo yung kaso mo, Lisa, na ikaw ay kidnapper. Kinidnap mo ang dalawang bata sa Turkey, in-extract mo. Ginamit mo si Teddy Boy Locsin Jr., ikaw, Teddy Boy, at ang asawa niya na si Maria Lourdes Barcelon, doon sa video, di ba, na pinakita ko na milyon-milyon na yan, kumalat na yan, kinidnap mo ang dalawang minor de edad dahil gusto mong tulungan ang friend mo na si Francis Lloyd Chua. Abangan nyo nga yung video, malapit na yan. Sabi ko kahapon, baka ngayon. But since marami tayong mga developing stories, so, you know, yan na yung ikaso mo sa akin. At itong pulboronic na ito. Dahil di ka naman kayo inuurungan, di ba? Sinasagot ko yung mga kaso ninyo. Dahil nakita ng taong bayan kung gaano kayo walang hiya. Dahil mas pinapanood kami, mas binabasa kami dahil sa inyong mga kasinungalingan. Maniniwala pa ba kayo? Oh, papapananagutin si Maharlika kahit nasa Amerika hahantingin. Eh, naanting nyo na ako eh. Nagpadala nga kayo ng assassins eh. Gusto niyo ipadukot ako dito? Eh, di gawin nyo. Makipag-ugnayan ka kay Papa Trump. Lolo ko yon. Sige. Di ba? Magpag-ugnayan kayo. Ang tapang-tapang nyo. Hindi ka kayo makakuha ng appointment kay President Trump. Eh. Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas eh. Nag-attend pa doon. Sabi niya, gusto, ito pa, another ano. Pero I think nagkalat na to sa TikTok or I don't know kung napanood yun na. Anong sabi ni Lisa Tanas sa kanilang mga post? Working visit daw dito sa Amerika. Tignan ko lang, basahin ko lang kung totoong working visit siya. Alright, tignan natin ha. Okay, Lisa Tanas. Bicameral report na binlangko at nilagyan nyo ng pera, PhilHealth na ang mga nagdadialysis, nagkakasakit ngayon, walang maipagamot dahil ninakaw nyo ang mataas na presyo ng bilihin, 5,500 flood control na sinungaling ni si Bangag, na ninakaw nyo lahat ang kidnapping, ang smuggling ni Lisa Tanas, ang pag-appoint kay Michael Ma na ikinubli nyo sa taong bayan na walang proper document pero nagpa-function siya as special envoy to China. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Hindi kami na mga vloggers na nagsasabi tinataya namin ang buhay sa ngalan ng katotohanan. So bring it on. Buisit kayo. O anong ginawa niyo sa Pangulo? Yan, illegal. Lahat ng kailigalan na sinasabi niyo. Ito, working visit ni Lisa, ito. Bago ko makalimutan. Sorry palangga. Ano sabi niya? Wrap up, may video. 2 days ago. Ayan, siyempre, gawa-gawa. Wrap up, working visit to the United States. Participation in meeting of the minds. The Manila International Festival. Ulol, alam mo anong ginawa mo dito, Lisa Tanas? Huwag kang magsinungaling. Nagparty ka. Ano yan? Pulboronic party. Ito. Sino kakapasok lang? Ayan, panoorin nyo kung paano magparty ang alpot patutot na kidnapper. Huwag natin lagyan ng sound. Nakita mo yan? Yan. Working visit yan. Working visit yan, mga palangga. Okay, tingnan natin. Ayan. Pasayaw-sayaw. Sa Waldorf yan.
Nakapunta ako dyan sa, ayan, working visit yan, pera ng bayan yan. Sino ang nagbayad ng hotel dyan sa Waldorf dahil I've been there? Mga palangga. Oh, pasayaw-sayaw. Oh, 1 minute lang ba yun? Ayan, marami pa pala. Oh, ayan, kasama nila si Jokoy. Oh, ayan, oh, pasayaw-sayaw, working visit yan. Sige nga, yan ang first lady nyo. Kasama ba sa working visit yan? Akala mo 16 anyos na bigatot? Oh, sige. Oh, ano, papasinungalingan niya. Bakit hindi pong pinapost yan? Bakit hindi nila pinapost yan na itong ginagawa? At dapat sila may transparency and accountability sa taong bayan. Oh, ayan, nagbiga-biga dyan. Sige nga. Oh, nag-alpot-alpot. Oh, yun lang mga kababayan. Working visit ka mo? Kaya nyo gustong ipagurgur si Maharlika. Kaya gusto nyong kasuhan ang mga vloggers. Kaya gusto nyong ipakulong kaming lahat. Sinasabi nyo, trolls, ako pa ngayon, ikaw, Santiagong gurangtot ka? Wala kang pinagkagurangtutan. Anong trolls? Magpakita ka ngayon ng ebidensya na may trolls ako. Si Lisa Tanas, puntahan nyo sa kanyang Facebook, lahat trolls halos ang nagko-comment. Si Bangag, lahat trolls. Ako, may kapasidad. Tangay na kung ako ay bayad ng China o Pogo, dapat the moment pa lang na si PRRD na dinala sa Hague, lumipad na ako, inunahan ko siya because I can go anytime if I have the resources and everything. Kung ako ay bayad ng Pogo o China, mga ulul.